Hindi lahat ng babaeng gusto ka ay aamin. Sa totoo lang, karamihan sa kanila ay hindi magsasalita. Kikilos lang sila. At kung hindi ka marunong magbasa ng kilos, mamimiss mo ang mga senyales kahit nasa harap mo na. Maraming lalaki ang nawalan ng pagkakataon hindi dahil pangit sila o mahirap, kundi dahil hindi nila napansin na gusto na pala sila. Kaya bago ka mag-assume na friendly lang siya, pakinggan mo muna ito hanggang dulo dahil baka isa ka sa mga lalaking tinatabihan ng pagkakataon pero hindi kumikilos. Unang senyales na gusto ka ng isang babae ay kapag binibigyan kanya ng atensyon kahit wala kang hinihingi. Hindi ito yung obvious na pakikipaglandian. Ito yung simpleng paglalaan ng oras. Kapag busy siya pero may oras para mag-reply sa'yo. Kapag maraming tao pero ikaw ang kinakausap niya. Ang oras ay mahalaga sa babae. Hindi niya ito ibinibigay basta-basta. Kaya kung paulit-ulit kanyang pinipili kausapin, makinig ka. Hindi lahat ng lalaki ay binibigyan ng ganitong atensyon. Ikalawang senyales ay kapag naaalala niya ang maliliit na detalye tungkol sa'yo. Hindi lang yung pangalan mo o trabaho mo, kundi yung mga simpleng kwento na minsan mo lang nabanggit. Kapag tinanong ka niya tungkol sa isang bagay na matagal mo nang sinabi, ibig sabihin may espasyo ka sa isip niya. Ang babae ay hindi nag-iimbak ng detalye ng lalaking wala siyang pakialam. Kapag may recall siya tungkol sa'yo, may interest siya sa'yo. Ikatlong senyales ay kapag nagiging mas expressive siya sa'yo kumpara sa iba. Mapapansin mo ito sa boses niya, sa tawa niya, at sa paraan ng pagsasalita niya. May lambing, may excitement. Hindi ito scripted. Natural lang. Kapag ikaw ang kausap niya, mas buhay siya, mas animated. At kapag dumating ang iba, nagiging normal ulit siya. Kung ganito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-i-imagine lang. Ikaapat na senyales ay kapag nagiging curious siya sa buhay mo. Hindi lang surface level na tanong. Tatanungin ka niya kung ano ang mga pangarap mo, kung ano ang kinakatakutan mo, at kung ano ang plano mo sa buhay. Kapag ang babae ay nagtatanong ng ganito, gusto niyang maintindihan kung sino ka bilang lalaki. Hindi ito ginagawa sa lalaking panandalian lang. Ikalimang senyales ay kapag madalas siyang humahanap ng dahilan para makasama ka. Minsan sasabihin niyang may tanong siya, may kailangan siya o may ikukwento lang siya. Pero ang totoo, gusto ka lang niyang makita. Ang babae ay bihira maging diretsyo, pero magaling gumawa ng dahilan. Kung palagi siyang may dahilan para lumapit sa'yo, malinaw ang mensahe. Ika-anim na senyales ay ang body language. Kapag gusto ka ng babae, kusa itong lalapit sa'yo. Haharap ang katawan niya sa'yo kahit may kausap pa siyang iba. Madalas ang eye contact, may ngiti na hindi pilit. At kapag nag-uusap kayo, minsan hindi niya namamalayang ginagaya niya ang kilos mo. Ang katawan ay hindi marunong magsinungaling. Ikapitong senyales ay kapag nagiging protective siya sa'yo. Kapag may nagsalita ng masama tungkol sa'yo at ipinagtanggol ka niya kahit wala ka roon. Kapag may nagbiro sa'yo at siya ang unang nag-react. Kapag ang babae ay emotionally invested, natural ang pagiging protective. Ikawalong senyales ay kapag binibigyan kanya ng special treatment. Hindi ito laging obvious, minsan ikaw ang inuuna niyang replyan, ikaw ang sinasabihan niya ng sikreto, ikaw ang tinatanong niya ng opinyon. Kapag may problema siya, ikaw ang takbuhan niya. Kapag mas mataas ang trato niya sa iyo kaysa sa iba, may dahilan iyon. Ikasiyam na senyales ay kapag nagiging selosa siya kahit wala siyang karapatan magselos. Kapag nabanggit mo ang ibang babae at nagbago ang tono niya. Kapag bigla siyang naging tahimik o pabiro pero may kirot. Ang selos ay produkto ng interes.
Walang selos kung walang emosyon. Ika-10 senyales ay kapag binibigyan kanya ng access sa mundo niya. Ipinapakilala kanya sa mga kaibigan niya. Isinasama kanya sa mga usapan. Kapag ang babae ay komportable na ipasok ka sa personal niyang buhay, malinaw na may espesyal kang lugar. Ika-11 senyales ay kapag hinahanap niya ang validation mo. Kapag tinatanong ka niya kung ano ang tingin mo sa suot niya. Kapag interesado siya sa reaksyon mo. Kapag mahalaga sa kanya ang opinyon mo, may emosyon na kasangkot. Ika-12 senyales ay kapag may physical closeness na hindi awkward. Simpleng tapik sa braso. Paglapit habang nagkukwento. Hindi niya ito ginagawa sa lahat. Ang pisikal na distansya ay sinasadya ng babae. Kapag binabawasan niya ito sa'yo, may ibig sabihin. Ika-13 senyales ay kapag siya mismo ang nag-i-initiate ng usapan. Hindi ka na lang ikaw ang laging nagme-message. Siya na ang nagtatanong kung kumusta ka. Siya na ang nagsisimula ng kwento. Kapag ang babae ay nag-i-initiate, malinaw ang interes. Ika-14 senyales ay kapag pinapakita niya ang vulnerable side niya sa'yo. Kapag nagkukwento siya ng mga takot, insecurities at failures niya. Hindi ito ibinabahagi basta-basta. Kapag ikaw ang piniling pagkwentuhan, may tiwala at emosyon. Ika-15 senyales ay kapag may pagbabago sa kilos niya kapag dumating ka. Kung mas nagiging maayos ang postura niya, mas nagiging conscious siya sa itsura niya, mas nagiging alert siya, ang presensya mo ay may epekto. Ika-16 senyales ay kapag pinaparamdam niyang available siya. Minsan sasabihin niyang single siya kahit hindi mo tinatanong. Minsan babanggitin niyang wala siyang kausap. Hindi ito aksidente, mensahe ito. Ika-17 senyales ay kapag tinatandaan niya ang schedule mo. Kapag alam niya kung kailan ka busy at kailan ka free. Kapag ina-adjust niya ang oras niya para sa'yo. Ang effort ay hindi sinasayang sa maling tao. Ika-18 senyales ay kapag sinusuportahan niya ang mga ginagawa mo. Kapag naniniwala siya sa pangarap mo kahit hindi ka pa successful. Kapag pinapalakas niya ang loob mo. Ang babae ay natural na sumusuporta sa lalaking gusto niya. Ika-19 senyales ay kapag may playful teasing, may biro, may lambing, may challenge. Hindi ito pambabastos. Ito ay paraan ng pagbuo ng koneksyon. Ika-20 senyales ay kapag nararamdaman mong may tensyon, kapag kayong dalawa lang. May katahimikan na hindi awkward. May tinginan na may ibig sabihin. May enerhiya na hindi mo maipaliwanag. Ika-21 senyales ay kapag kusang nag-a-adjust siya ng ugali kapag ikaw ang kaharap. Mapapansin mo ito sa maliliit na pagbabago. Mas maingat siya magsalita. Mas nagiging magalang. Minsan mas nagiging malambing. Minsan mas nagiging mahiyain. Hindi ito pagpapanggap. Natural itong reaksyon ng babaeng may emosyon. Kapag ang isang babae ay walang pakialam, pareho lang ang kilos niya kahit sino ang kausap. Pero kapag may gusto siya, may subtle na pag-a-adjust para maging mas kaaya-aya sa paningin mo. Hindi ito ginagawa ng sinasadya, kaya madalas hindi rin niya namamalayan. Ika-22 senyales ay kapag interesado siya sa magiging reaksyon mo kapag may desisyon siyang gagawin. Halimbawa, may plano siyang lumabas, mag-resign o magbago ng direksyon at ikaw ang tinatanong niya kung anong tingin mo. Hindi ito dahil kailangan niya ng permiso. Ito ay dahil mahalaga sa kanya ang opinyon mo. Ang babae ay hindi humihingi ng opinyon ng lalaking wala siyang pakialam. Kapag gusto ka niya, gusto niyang makita kung aligned kayo sa values, sa mindset at sa direksyon ng buhay. Ito ay senyales ng emotional investment, hindi lang simpleng pakikipag-usap.
Ika-23 senyales ay kapag hindi kanya basta-basta pinapalitan ng ibang lalaki sa usapan. Kapag nagkukwento siya, hindi niya palaging binabanggit ang ibang lalaki. Kapag may kausap siyang iba, hindi niya ipinaparamdam sa iyo na option ka lang. Sa halip, ramdam mo na may respeto siya sa presensya mo. Ang babaeng may gusto ay may natural na instinct na protektahan ang emosyon ng lalaking mahalaga sa kanya kahit hindi pa niya inaamin. Kung ramdam mong maingat siya sa ganitong aspeto, hindi iyon aksidente. Ika-24 na senyales ay kapag nananatili siya kahit wala kang ibinibigay na excitement. Hindi ka palaging funny, hindi ka palaging sweet, hindi ka palaging available, pero nandyan pa rin siya. Kapag ang babae ay nandyan lang kapag masaya o may benepisyo, hindi iyon interest. Pero kapag nandyan siya kahit tahimik ka, kahit busy ka, ngayon mahalagang tandaan ito. Ang mga senyales na ito ay hindi imbitasyon para maging desperado. Hindi ito senyales para habulin siya. Ito ay senyales para kumilos ng tama, kalmado, may respeto, may direksyon. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Kapag napansin nilang gusto sila, bigla silang nagiging clingy. Biglang nawawala ang misteryo. Biglang umiikot ang mundo nila sa babae. At doon nawawala ang attraction. Ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi ang pagiging sigurado na gusto siya ng babae. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang manatiling buo kahit may emosyon. Ang stoic mindset ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang sarili, hindi ang validation ng iba. Kung gusto ka ng isang babae, mararamdaman mo. Hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang hulaan, at kung hindi ka sigurado, huwag kang mag-assume. Kumilos ka bilang lalaking may self-respect. Sa huli, tandaan mo ito, hindi lahat ng gusto ka ay para sa'yo. At hindi lahat ng hindi umamin ay walang nararamdaman. Ang mahalaga ay alam mo ang halaga mo. Dahil kapag alam mo ang halaga mo, kahit sino pa ang mawala o manatili, buo ka pa rin. At kapag natutunan mong basahin ang senyales ng hindi nawawala ang sarili mo, doon ka magiging lalaking hindi lang pinipili, kundi pinipiling manatili. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa video na ito iyon. Huwag mong habulin ang senyales. Ayusin mo ang sarili mo. Ang tamang babae ay kusa kang lalapitan.